Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong si dating Representative Saldico na kung saan in-upload niya na ho ang kanyang part 2 na video na kung saan ay sinasabit niya, tinuturo niya ho si dating Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. Na kung saan ay sabi ng iba para daw pinipilit. Ito raw pahayag ni Saldico ay parang damit na maliit na pilit ipinapasok sa taong mataba. Kumbaga pilit na pilit ho itong mga statement ni dating Representative Saldico. Pakinggan ho natin ito mga kababayan, itong kanyang part 2 na pagbubulgar kuno. Ang kanyang mga imahinasyon. Pakinggan natin. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Bakit kaya ganun Pagka halimbawa nasa ibang bansa, tapos kinakailangan umuwi dahil mayroon dapat haraping kaso, bakit na lang sinasabi lagi na lang may papatayin sila Pati si Kibuloy, di ba na nagtago? Ayaw niya raw lumitaw. Kasi may papatay daw sa kanya. Ayun, ando doon. Okay naman, buhay na buhay. Itong si dating congressman din, si Tevez. Nung nasa ibang bansa yan, ayaw niya rin daw umuwi ng Pilipinas. At may papatay din daw sa kanya. Ngayon, okay naman si Tevez, no? Parang okay naman siya. Masayang namumuhay sa loob ng bilangguan. Ito si Saldico, mukhang nag-aala Tevez, 2.0 na. Pili niya may papatay daw sa kanya. Siyempre, para magkaroon siya ng dahilan, para hindi siya makauwi. Pakinggan natin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may... Saan ka makakakita? Kasi ito mga kababayan, ang pinakaunang-una kung bakit nakarating ho tayo sa bagay na ganito, eto hong si Pangulong Bongbong Marcos. Yung huli niyang SONA na kung saan, sabi niya, ilalantad niya, magpapaimbestiga siya, ganito, ganyan, expose kung sino yung mga kontraktor, mga politiko na kung saan, sabi sa mga anomalyang flood control. Kung ikaw mga kababayan, alam mo siyempre, pag nagkaroon ng investigasyon, lalalim yan. Kung sino-sino pangalan mababanggit yan. Kung mababanggit ka, kung kasama ka rito, kung sabit ka rito, bakit magpapaimbestiga ka pa? Di ba? At kung si Pangulong Bongbong at ikaw, may alam ka kay Pangulong Bongbong Martin tuloy. Kung may alam ikaw kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba dapat iligtas ka na lang ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa usapin na yan? Di ba? Kausapin na lang nila yung mga testigo na huwag kang banggitin para hindi na makarating kay Speaker Martin, para hindi na rin makarating kay Pangulong Bongbong. Di ba dapat ganon? Kokontrolin nila para hindi na makarating sa kanila ang issue. O baka naman kaya ka nagkakaganyan, lubog ka na, bistado ka na, mandadamay ka na kahit walang mga kinalaman. Tuloy natin. Ebidensya at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa.
Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi... Yan yung kwento mo. Ano puhunan mo dyan? Laway. Kwento lang. Ang dali naman magkwento ng ganyan. Kahit ngayon, pwede ko sabihin, ako si Superman. Ako si Batman. Naniniwala ka? Ako si Superman, ako si Batman. Laway ang puhunan dyan, di ba? Oh, tuloy natin. Si Sec. Mina approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo. Ayan naman ang may pinakamalaking katarantaduang narinig ko sa buong buhay ko mula nung pinanganak ako. Wala ho raw, ito according kay dating Representative Saldico, wala raw kahit anong napunta sa kanyang insertion. Oh, ibig sabihin itong si Saldico, lahat ho ng kanyang pera, legal. Walang illegal. Walang kahit galing sa korupsyon. Paano mo mapapaliwanag yung mga ari-arian mo, yung air asset mo? Paano ka nagkaroon ng mga ganun? Hindi ka naman kilalang negosyante. Iba nga dyan, negosyo na negosyo, hindi pa rin makabili ng mga nabili mo. Oh. Diba? Tuloy natin. At Speaker Martin Romualdez, ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Ako, ayan na. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan. Ito mga kababayan, nananawagan po ito si Saldico na imbestigahan si dating Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon ho sa kanyang mga kwento. Ayon sa kanyang mga kwento, ayon sa kanyang mga imbento. May ilaway lang ho puhunan dyan, mga kababayan. Wala naman ho siyang pinakikitang mga ebidensya. Paano mo patutunayan yun? Paano mo patutunayan na naghatid ka ng pera?
kala Pangulong Bongbong Marcos, sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, paano patutunayan? Ha? Sa laway mong puhunan. O, ito pa mga kababayan, ito ho, viral trending ho ito eh. Kasi nagpakita ho siya ng mga maleta dyan. No? Actually, magkakaparehas, no? Yung maleta. No? Magkakaparehas. Yung itsura ho ng maleta, makikita nyo ho dyan sa screen. May isa hong sumabit, kung makikita nyo, yan, yung maleta na yan, meron pang label na ayan, kulay red na may presyo at naka-sale. Eh, itong ating mga netizen na nagpupunta sa mall ngayon, eh, ngayon pa lang pala, sale yan. Itong mga nakarang araw pa lang. Ganyan-ganyan yung mga maleta, pati ho yung label na nakasale ngayon sa loob ho ng SM Department Store. So, ibig sabihin, eh, ngayon lang ho inorganize itong mga larawan na ito. Malamang sa malamang, yung nag-organize niyan, nandito sa Pilipinas. Kasi nasa ibang bansa siya. O, malamang yung mga bumili niyan, nandito sa Pilipinas. O. Kaya, nako, mga taga-SM, mga crew dyan sa department store, meron ba kayo natatandaan Luzon, Visayas, Mindanao na kung saan meron ba kayong natatandaan na mga namakyaw ng maleta? Especially sa ang lugar ito si Saldico, sa probinsya ba ito? Na kasi malalaman yan eh, mapagtatahi-tahi yan. So kung may nalalaman kayo, nako, message lang kayo sa aking FB page. Na Chris Ulo. O sa iba't ibang BBM vlogger. Especially mga crew ng SM Department Store, Luzon, Visayas, Mindanao. May natatandaan ba kayo itong mga nakarang araw? Na may namakyaw ng mali-maleta. Magkakaparehas eh. Oh. May sumabit lang isa. Tanga yung nag-organize na di natanggal yung label. Ngayon pa lang pala na sinilyan, mga nakarang araw pa lang. So, wala. Booking itong si Saldi ko, mga kababayan. Tsaka pag tinignan mo yung pag tinignan mo yung maleta, parang wala namang mga laman. Wala namang mga nakalamat. Wala namang mga nakalagay. Parang empty. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.